Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? At welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin at talaga namang detalyadong August bonus reading para po sa inyong pera and career. So Scorpio, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalamanin ng inyong kapalaran para sa buong buwan ng August when it comes to your kaperahan at inyong karera. So, pwede ng negosyo or pag-advance sa trabaho, something like that. So, pag-usapan natin lahat yan dito today. So, Scorpio, kung may makaresonate ka ha and leave the rest, may doors opening up for you. Wow! Paunang mensahe sa iyo ng yung spirit guides, meron daw mga pintong magbubukas. So, congratulations. Okay, so kunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Scorpio yun. Kaya gamitin mo yung intuition para makuha mo yung para sa'yo. So Scorpio, meron pa tayong isang tanong, isang sagot later. So kung meron ka pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang ha, huwag mo isulat sa baba. Sa isip lang, sekreto lang natin yung question mo. And we will answer that sa dulo. So stay tuned for that. Okay? So Scorpio, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, yan po yung tanging paraan para po supportahan po tayo every time na meron po tayong free reading for Scorpio po dito sa ating channel. So thank you from the bottom of my heart for not skipping the ads. So Scorpio, no, naghihintay sa inyo ngayong buong buwan ng Agosto para sa inyong pera and career. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Six of Wands. Beautiful. Victories here. In the area of what you want, you have the Ace of Cups. Wow. In the area of what you need, you have the Strength card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles. Yes. Wow. Nakita ko talaga ito. Whatever you're trying to work on, it will be a success. Congratulations. In the area of your near future, you have the Five of Cups. Lovely. Wow. Napakaganda nito. In the area of your challenge for the month, you have the Two of Wands. Interesting. In the area of your fortune, you have the Hanged Man. Yes. Wow, wala nang delay. Napakaganda for you. In the area of your divine messages, you have the Queen of Pentacles. Beautiful. King and Queen of Pentacles are here telling you, yes, abundance is coming, money is coming, paglago is coming, growth is coming, success in what you're trying to do ay darating. Nandito ang hari at reyna ng pera. So congratulations. At ang outcome mo, bago tayo tumulay ng September, ano kaya yan? Mamaya basahin natin siya. Sabay-sabay ito siyang bubuksan. But first, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Page of Wands. Okay, kung ano naman daw yung mga bagong darating. Because si Page of Wands, tira mo siya, yung bagong staff, yung wand na yan, bagong dating lang sa buhay niya yan. Pero niyakap niya, ini-embrace niya, hindi niya pinapangilagan, hindi niya iniiwasan, hindi niya nire-reject, niyakap niyang mabuti at inaaral niya kung paano niya makapakinabangan yung staff na yan. Parang ganoon din sa buhay mo, Scorpio. This time around, may papasok sa'yo na bagong bagay, whether a new position, a new job, a new negosyo, anything new na pwede mo pagkakakitaan o pag-advancement sa iyong career. Kailangan mo daw aralin yan this month, okay? Paglaanan mo ng oras, atensyon, pagod, effort na buhisiin, tignang mabuti kung paano mo siya magagamit sa buhay mo, paano mo siya mapapakinabangan, at kung paano mo siya mapapalago. Because the Page of Wands is a deliverer of good news. So asahan mo ngayong buwan na ito, Scorpio, you are actually embracing good news sa buhay mo. So probably ito ay lalabas sa itsura ng bagong trabaho, o kaya may mag-aalok sa iyo ng bagong negosyo, o kaya makakaisip ka ng bagong paraan kung paano kikita. So there are coming na mga bagong bagay sa buhay mo. At kailangan mo lang, sa parte mo naman, Scorpio, kailangan mo ng kahandaan. Okay, hindi urong-sulong, wag ka daw matakot, wag ka daw mag-alinlangan, wag mo daw sayangin ng pagkakataon, wag kang urong-sulong, okay? Embrace this with full heart. Be excited because this will change your life. Nakita ko sa core mo, victory ka, oh. Nagkatagumpay ka sa bagay na to. So, wag ka na mag-alala, okay? This is something beautiful. You will cry a river because of happiness. Okay? Iiyak ka sa saya, magtatalon-talon ka sa saya because this will make you so happy. So congratulations. Okay, basahin natin ang full spread mo. At the center, you have the Six of Wands here telling you, yes, nakita ko na malapit ka nang matapos sa ginagawa mo. You're already at the sixth area. Ibig sabihin, sa mga ginagawa mo ngayon, nahirap at pagod na sa kalahati ka na. So, itong bagong darating na bagong bagay, kailangan mo lang talagang tiyagain. No, both cards are telling me kailangan mo daw aralin. I don't know why, Scorpio. Probably because, halimbawa, meron kang dating trabaho. Tapos, may nag-alok sa'yo na bagong trabaho. Same lang din ang industriya pero mas angat, mas maganda, halimbawa. So, sabi ni Spirits mo, aralin mo pa rin. Kasi ibig sabihin,
marami silang expectation sa iyo eh. Marami silang mga inaasahan from you. So ikaw kailangan mo mag-keep up doon. Kailangan mo tapatan yung mga bagay na yun para totally sa iyo yung success. Sa iyo yung victory this time. Mapatunayan mo sa kanila na uy, tama nga si Scorpio ang kinuha because nakita ko rito na spotlight ka eh. Maraming mga tao nakatingin sa iyo. Either they want you to fail or they want you to succeed. So nasa iyo talaga Scorpio yung kalakasan this time to really do everything that you can to secure yung panalo. Okay? So ngayon, aralin mo, buhisiin mo. Kung halimbawa, paperworks yan, edi make sure na inaaral mo yung mga papel. Alamin mo kung anong kulang, kung anong mali, kung anong dapat gawin, kung anong dapat dagdagan. Para kang nagtitimpla ng kape, nag-bake ka ganyan. Kailangan tama ingredients, tama yung mga nilalagay mo, hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Kailangan the right ingredients ay nandoon. So make sure this time around, yakapin. Huwag kang urong-sulong. Nakita ko rito, para sa inyo Scorpio, that some of you, ay merong task, parang may assignment, parang ikaw yung naka-spotlight nga and like your boss are giving you, oh, yung Scorpio naman magiging abala para sa project na ito. Si Scorpio naman na magiging leader sa grupo na yan. O meron tayong bagong kliyente, si Scorpio magiging leader, parang ganyan. So, you are at the center of it all this month. Kaya importante aralin mo. Ibigay mo yung kakayanan mo, ibigay mo yung kaya mong gawin, be the leader this time. In order for you na ma-designate mo yung mga right tasks and right assignments sa mga grupo mo to make sure na running smoothly yung plano at victorious kayo dyan. Nakita ko na yes, there will be pressure from other people. May pressure din sa'yo, sa sarili mo. Kasi sabi mo, bago to bagong posisyon to, bagong skills or bagong task or bagong assignment, kailangan kong galingan. Sa akin ay binibigay. Either ang magiging bunga nito, promotion, o magiging bunga nito ay bagong pagkakataon, bagong lugar, bagong department, halimbawa. So, nakita ko may paggalaw sa'yo kapag nagwagi ka dito. So, make sure na huwag mo sasukuan, huwag mo hindian, don't reject, okay? Don't reject and embrace it with enthusiasm and victory will be yours, okay? I don't know, why nakita kita nagko-computer, nag-laptop, at nakasubsob ka sa laptop kasi gusto mong masiguro na tama yung report, tama yung sinabi mo, tama yung ginawa mo. So, make sure na talagang give it your all, okay? Give it your all. The Six of Wands is being clarified by the Nine of Wands, yes. Don't give up. Nine of Wands, a card of parang wounded warrior na siya eh. Gawa siya na gawa, nag-fail na siya, bumangon ulit, ginawa niya ulit ng paulit-ulit. Hindi siya huminto. Hindi siya nag-quit, kumbaga. So ikaw, sabi dito, sa mga gagawin mo this time, sa new task, a new assignment, na spotlight ka, lahat naghihintay sa outcome ng gagawin mo. So make sure don't quit. Huwag kayo hinto. Huwag mo hayaan na panghinaan ka na loob. Ilaban mo pa to, Scorpio. One more push. You're on the brink of getting the success that you want. Okay? Nandito si King of Pentacles. Ito ang nagbibigay sa iyo ng garantiya na kung ano man ang gagawin mo, magiging successful yan. Meron ka mapapala dyan, may tagumpay ka maihita dyan. So make sure, huwag kang mag-quit. Okay? Especially pag ikaw ang binigyan ng posisyon, ikaw ang binigyan ng task, huwag mo hindian. Sabi mo, boss, pasensya na po, hindi ko po kaya. Kaya mo. Kaya mo yan. You can do it and you will achieve it. Especially here, you have the Ace of Wands. Gusto mo lang maging maligaya? Gusto mo lang ma-achieve yung kaperahan o aumento sa sahod or pag-advance sa career mo na dati pangarap lang. You just want to get that dream. Just want to get that promotion. Just want to get that salary increase na matagal mong hinahangad. Kaya ngayon, may task, may assignment, may bagong paparating at kailangan mong galingan. Kailangan mo husayan. At nakita ko magkasaya ka dito. Halo-halong emosyon to ha. Kasi yes, dumating ngayong pagkakataon. Yes, dumating ngayong opportunity. Pero at the back of your head, natatakot ka kung kaya mo ba. So parang halo-halong emosyon. Masaya, na malungkot, natatakot, nawiwindang, nag-aalala, may pangamba. Halo-halo yan. Pero may sinasabi sa'yo, okay to, kaya ko to, magagawa ko to. So yung halo-halong emosyon, parang fruit salad na yan sa isip mo at sa damdamin mo. Kayanin mo. Take this as a chance. Take this as a chance para umabante ka. So this new blessing, lalabas yan sa mukha ng bagong trabaho, bagong aasikasuhin, bagong task, bagong assignment, okay lang yan. Ito na yung pagkakataon mo to shine with the Six of Wands. Time for you to shine to. Kaya don't quit, huwag kang sukuan, huwag kang umurong, accept the challenge and the good outcome will be yours. Okay? Napakaganda for you. Accept the challenge, embrace it, and the good outcome is here. So the Ace of Cups is being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, i-accept mo lang, tanggapin mo lang kasi nakita ko talaga dito lalago ang kaperahan mo. You will grow, hindi lang sa karera, hindi lang sa pangarap mo sa iyong trabaho, kundi sa iyong kaperahan mismo. Umaangat ka na, moving up. This is moving up for you, kaya wag mo hindian yung trabaho.
Nakikita ko yan. It's either takot kang tanggapin kasi dagdag trabaho, dagdag sa responsibilidad, or you're actually questioning yourself if you're good enough, of if you're deserving enough sa posisyon na yan, or ayaw mo tanggapin kasi natatakot ka na baka mag-give in ka sa pressure at mapatunayan mo na hindi mo kaya. No, alam mo, kailangan mo ng pressure, kailangan mo ng new task, kailangan mo ng risking something in order for you to grow. Ito lang ang paraan para mag-grow ang kaperahan mo. Ito lang ang paraan para mag-grow ang iyong karera, ang iyong future. Okay? This is a multiplying card. Minumultiply niya yung kaperahan mo, yung swerte mo, yung abundance. Kaya itong paparating na to, sigurado ako, this will advance your life, advance your career. Kaya yakapin mo, wag mong hindian. Okay? In the area of what you need, you have the strength card. Kayanin mo. Okay? That is the only thing I can tell you. Kayanin, maging pasensyoso ka, persevere, be kind to yourself, okay? Hindi naman kailangan maging perfect ka while you're doing this. Hindi naman kailangan lahat alam mo agad. You can learn as you go. Pwede mong aralin. Nakita ko sa clock ko 11:11. Yes, you're on the right path. This is the right direction for you. A new beginning is about to come. 11:11 nakita ko kanina. So, sabi ng spirit guides mo, just go with it. Go with it. Meron ka lang dapat na alalahanin. Unang-una, huwag kang mag-rush. Don't rush anything that is trying to force you to do something. Hindi naman kailangan puwersahin mo ang sarili mo para lang maging tama, para lang maging successful agad-agad. Dahan-dahan lang. At also, kaibiganin mo ang sarili mo. At in the process of all of this, kaibiganin mo ang sarili mo. Dapat alay mo ang sarili mo. Kung may pressure na nga sa paligid mo, may mga taong mataas na ang kilay, nagdududa sa'yo, dapat ikaw mismo, sinusuportahan mo ang sarili mo na magkatagumpay ka rito. Be kind to yourself. Be graceful to yourself. And always give space for imperfection. Marami ka pang dapat matutunan. Marami ka pang dapat asikasuhin sa endeavor na to at okay lang yun. Kasi pag kaya mo, kayang-kaya mo to. Okay? Strength card, i-clarify natin. Pag sinabi mo sa sarili mo, kaya mo, kaya mo. Okay? Pag sinabi mo magagawa mo, magagawa mo. Okay? The strength cards being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, kayanin mo kasi from long term ito. Ten of Pentacles is long-term gains, long-term money, long-term success, long-term career. So, ibig sabihin, itong papasok na bagong task, bagong assignment o bagong trabaho na talagang lahat ng tao nakatingin sa iyo, you're on the spotlight na wag mo daw i-quit, wag ka daw huminto, wag ka daw mag-back down, wag ka daw sumuko, ay talagang bagong papasok sa buhay mo, nagbibigay sa iyo ng kaperahan at paglago sa iyong career at kaperahan. At ito ay magbibigay daw sa iyo ng lifelong money, stability. Talagang pag matagalang trabaho ito, either talaga mapopromote ka or kapag nag-victorious ka sa ginagawa mo ngayon, talaga namang makikilala ka dyan at mag-solidify to ng pwesto mo. Parang solid ka dyan, nakatanim ka na dyan at yan ang pagkakakitaan mo for a very long time. Kaya kayanin mo ha, huwag mong susukuan, huwag mong hihindian, huwag kang bibitaw. This is your chance to make it big. Okay? Napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, yes, you have the King of Pentacles here, confirming the victory card. Nasa iyo lahat ng skills, nasa iyo lahat ng talent, nasa iyo lahat ng experience para magtagumpay ka dito. So, kung iniisip mo ngayon ay wala akong ganito, wala akong ganyan, kulang ganyan, meron ka. You have the enough resources para ilaban yan, para kunin yan. 2 beses pala lumabas yung Queen of Pentacles here, para sinasabi dito, relax ka lang. Everything will go smoothly. Sinasabi ko sa iyo. At mag-multiply talaga ang kaperahan mo dito. Mag-multiply ang paglago ng iyong career dahil sa endeavor na to, dahil sa task na to, dahil sa moment na to. Time na to be big. Okay? So ngayon, maging sigurista ka, maging practical ka daw, Scorpio, sa ginagawa mo. Sa yung victory lap this time, sa yung hindi pagsuko, kailangan practical lang yung pagkilos. Halimbawa, sa ginagawa mo ngayon, kailangan gawin mo lang yung doable, yung actionable. Tama ba yung term ko? Actionable. Attainable, reachable, yung kayang-kaya mong gawin. Huwag ka humakbang ng 10 step forward agad-agad without calculating the steps or without thinking kung kaya mo humakbang o lumaktaw ng 10 hakbang. Ibig sabihin, yung kaya mo lang ngayon para hindi ka ma-overwhelm, hindi maupos ang energy mo, hindi ka agad mapagod, hindi ka panghinaan ng loob. Halimbawa, you're wanting to be a manager. Halimbawa lang ha, tapos ginawa mo agad ganito kadaming mga bagay-bagay at the same time. To the point na napagod ka. Tapos ang mata mo lang naman nakatutok sa pagiging manager pero hindi mo inisip na, uy, dapat ganito muna, ito muna, aralin ko muna to, daanan ko muna yan. Kung ano lang yung kaya ngayon, yun ang kailangan mong hawakan, yun ang kailangan mong gawin, maging practical. Para hindi, parang ang nangyari, parang binabalanse mo kasi, pinag-aralan mo to the point na
hindi ka palugi. Yung alam mo yun, yung kilos, yung aksyon na hindi palugi. Parang ganon. So, you have to be sigurista and you have to be practical sa bawat kilos. Yung kaya mo lang muna para hindi ka mapagod at saka hindi mauwi sa wala ang lahat. Okay? King of Pentacles, clarify natin. Pero more or less, pag taga lumalabas sa spread si King of Pentacles, the outcome will be a success. Okay? So, be brave. Be brave this time kasi makapasa yun naman yan. Okay? The King of Pentacles being clarified by the Death card. Yes, kailangan mo talagang baguhin ang strategy mo. Death card is all about transformation. Pagbabagong buhay, pagpapalit ng balat, pagbabago ng isip, pagbabago ng atake, pagbabago ng sistema, pagbabago ng strategy. Yun ang dapat mong gawin. Kaya kailangan talaga practical muna. Maging practical ka muna ngayon. Kung ano rin kaya mong gawin, kung ano rin kaya mong i-approach, kung ano yung abot kamay mong dapat simulan, yun ang gawin mo para masiguro mo ang tagumpay. Hayaan mo silang iba ginagawa nila. Halimbawa, ikaw, nagka-PowerPoint ka lang. Yung iba, meron pang AI-generated chuchu, tapos meron pang animation. Halimbawa lang sa presentation sa board o kaya sa presentation for the presentation sa kumpanya. Halimbawa lang. Pero sabi mo, ay, simplihan ko lang to. Ito lang kaya kong gawin eh. Kaya ko naman to i-explain pagdating sa board. So, hindi mo kailangan makisabay sa advancement na ginagawa ng ibang tao. Kung ano yung kaya mo, gawin mo. Attainable, doable, pero dapat nakasubsob ka dyan at huwag ka mag-quit. Okay? Do your best. Kailangan mo mag-transform for the better and do something that is attainable. Yung kaya mo lang. Be practical. Okay? Ngayon nakita ko rito ang kailangan mo baguhin yung kumpiyansa mo sa sarili mo, Scorpio. Yun nakita ko ang kailangan mong i-transform is your how you view yourself. Para mo tignan ang sarili mo, para mo tignan yung trabaho mo, para mo tignan yung skills mo. Kaya mo yan. Kaya mo yan, okay? In the area of your near future, ito ka, you have the 5 of Cups. Nakita ko rito na you're gonna move on in the near future. Okay? Itong gagawin mo na bago this time, ito yung magbibigay sa'yo ng garantiya o pruweba na parang, oo nga no, time na for me to move on. Time na for me to chase new things after mo mag-victorious. Kasi nakita ko rito na dahil magtatagumpay ka dito, dahil hindi ka nag-quit, dahil nagpakatatag ka, and this will give you the move up, elevation, pang matagalan, talagang transformation to sa iyong pagkakakitaan, parang namimiss mo yung dati. Ito yung mangyayari sa iyo in the near future. Magkakaroon ka ng nostalgia. Parang halimbawa, patagumpay ka na dito, tapos sa bagong office ka na, halimbawa, sa bagong department ka na. Tapos nandun ka doon, successful ka naman, okay ka naman doon. Pero nai-miss mo yung mga dati mong kasama sa dating department, nai-miss mo yung mga dati mong kasama doon, yung routine nyo everyday, nai-miss mo yung sabay-sabay kayong kumakain, sabay-sabay kayong tatanong, uy, ano ka na ba, out ka na ba, sabay tayo, gimmick naman tayo. Kasi may iba ka ng job, may iba ka ng posisyon, umangat ka na eh. It's time for you to really to big. Talagang bagong-bago to. So, talagang nakita ko na nami-miss mo yung dati. Nami-miss mo yung dating galawan, dating sistema, dating mong nakasanayang mundo na binitawan mo or nawala sa'yo because umangat ka na. And okay lang yon. There is something na kailangan mong i-mourn o kailangan mong iramdamin. Huwag mo i-deny yung feeling that you're missing something before na naging masaya ka naman doon pero dahil kailangan mo na yakapin yung mga bagong bagay, you just have to move forward and that is life. Okay? Minsan na-outgrow natin yung mga bagay na dati masaya naman tayo at kontento tayo pero kailangan talagang umangat na at magbago ng buhay at magkaroon na ng mga bagong bagay. And that is okay. Normal yan. So, mapifeel mo daw yung in the near future, reminiscing and missing something na nawala na sa buhay mo na minsan napapaisip ka, uy, ang ganda dati, no? Uy, nakakamiss yun, no? Sabay-sabay tayo kumakain, sabay-sabay tayo sa cafeteria, sabay-sabay tayo umuwi sa trabaho, no? Napakaganda. Pero, ganoon talaga ang buhay. You have to move forward and you have to level up. Okay? So, daanan mo lang yan. And don't lose yourself doon sa mga blessing na meron ka. Makakaramdam ka lang na unting lungkot, unting dismaya, unting sana nandito rin sila, sana kasama ko pa sila. Pero ganoon talaga umaangat ka eh. And parte yan ng buhay mo. So, magdamdam, okay lang yan. Pakiramdaman mo yung mga bagay na don't deny the feeling, but at the same time, i-accept mo yung reality. That this is your new reality, yung pag-advancement at pag-angat. Okay? The 5 of Cups being clarified by the Knight of Pentacles. Yes. Huwag ka nang huminto ngayon. Kung medyo nasaktan ka sa mga nangyari sa past kasi naiwanan mo yun o namimiss mo yung mga dating galawan, okay lang yun. Ngayon, kailangan naka-move forward ka. Nakatingin ka sa hinaharap. Nakatingin ka sa future. And use your plans moving forward. Yung mga nangyari sa past, okay lang yan. Gamitin mo siyang bala o gamitin mo siyang fuel for you to plan ahead and to see the future moving on. Okay? Hindi tayo
hindi tayo lumalaban sa buhay ng paatras. Lagi tayong paabante. At yun ang dapat mo ma-realize in the near future. Lagi ka dapat paabante. Whatever na mangyari sa buhay, whatever na dumating at umalis, yakapin mo't lumipas, makasama mo't mawala, lagi kang nag-move forward. Okay? Lumipad dahil sa fan. Dahil sa fan po yan. Okay? Nakatutok kasi yung fan ko dito. So, dapat lagi kang umaabante. Huwag kang mag-dwell sa pain. Huwag kang mag-dwell sa memories o sa mga nakakalungkot na mga bagay na wala na sa'yo. Okay lang yan. Daanan mo yan. Moving forward, meron pa mga naghihintay sa'yo na magandang bagay. Okay? In the area of your challenge for the month, pagdating sa iyong pera and career, you have the Two of Wands. Challenge sa'yo ngayon ang mamili ng tamang landas. Okay? Nakita ko rito na you need to get out of your comfort zone. Nakita ko rito, huwag kang mailang gumawa ng bago at huwag kang mailang sumubok ng mga bagong bagay. Especially here, itong papasok na bagong itong Page of Wands, ang kwento nito talagang bagong stuff yan eh. Nayayakapin mo. Na para, bago to pwede ko ito pakinabangan sa buhay ko. Ano kayang pwede kong gawin para tumubo ang mga halaman dyan at mag-grow siya, lumago siya. So ganun ka rin this time Scorpio, na huwag ka matakot sumubok ng mga bago o mag-try ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa before. It's time for you to step out of your comfort zone. Kung mawala sa iyong nakasanayang mundo and have a clear vision. Tignan mo tong globe na to. Nandyan sa loob niyan yung parang clear na pananaw niya sa kung anong gusto niyang puntahan. Malabo man, hindi man sigurado kung anong gagalawan mo o pupuntahan mo, pero at least meron ka ng hint o meron ka ng balak gawin na gustong puntahan. Halimbawa, balak mo makapagtayo ng bahay, balak mo makabili ng farm, balak mo mapagtapos sa college si anak. Yun yung mga vision na gusto mong puntahan, mga goals. So ano mga dapat mong gawin in order to get that vision or to get that goal? Yun yung mga bagay na kailangan mo i-risk this time, no? Hindi na kasi gumagana yung nakasanayan mong mundo eh, di ba? Parang wala nang paggalaw dun eh, wala nang nangyayari dun eh. So mag-i-stay ka pa ba dyan? Mananatili ka pa ba sa isang bagay na walang paggalaw? It's time for you to really take a risk. Bulagain mo sila sa mga bagong atake mo. Especially here, malapit ka na magtagumpay. No, malapit ka magtagumpay, don't quit. Ang kailangan lang talaga sa iyo advancement, pagbabago, or try new ways to succeed on these things. Okay? So the Two of Wands. Nakita ko rin dito na parang takot ka mag-decide, takot ka sumubok ng bago, takot ka maging decisive. Yan, parang ito ba o ito, yan ba o yan, teka hindi ko alam, nalilito ka pa. So ngayon kailangan mo maging mapirme ka sa isang solusyon, sa isang decision. You need to decide. You need to decide. Kung ngayon, iiwasan mo yan, babalik din sa iyo next week. Next month, babalik na naman yan. So, paulit-ulit lang yan, babalik sa mukha mo at sasabihin sa iyo ng kapalaran mo, huy, mag-decide ka na sa isang bagay. Kailangan mo na humakbang. So, ngayon pa lang dapat pinag-iisipan mo na yan, Scorpio. Okay? The Two of Wands being clarified by the Justice card, yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, ibalik mo ang balanse sa buhay mo. Sabi ng spirits mo, you need to have a calculated risk. Kung meron ka mang susubukan na bago, meron kang try na bago, sabi ng spirits mo, kailangan mo munang malaman ang katotohanan. Okay? Know the truth first before you make a move. Bigyan kita ng example. Halimbawa, balak mong pumunta ng Japan. Kaya sabi mo, gusto kong pag-aralin si anak, gusto kong matayo na yung bahay namin, gusto ko na mabili yung lupa na inaagaw ng ganito, etchebureche, halimbawa. Sabi mo, ang way out ko lang makapunta ng Japan. Kasi apply ka ng apply, wala namang kumukuha sa'yo sa trabaho. Sa'yo, mag-Japan na lang ako, halimbawa. Yun yung taking a risk mo. Okay? Sabi ng spirits mo, kailangan mo malaman yung katotohanan. Halimbawa, swak ka ba doon? May trabaho ba talaga naghihintay doon? Yung agency ba na pinilahan mo? Legit ba yan? May enough credentials ka ba? May enough papeles ka ba para makapunta dyan? So, alamin mo muna ang katotohanan bago ka sumugal. No? Yan ang sabi sa'yo ng spirits mo. Example lang yun ha, yung pupunta ka ng Japan. Example lang yun. So, parang ganon. So, in anything that you're trying to risk forward, anything that you're trying to do na bago sa buhay mo, alamin mo muna ang katotohanan bago mo i-try. Okay? Halimbawa, balak mo mag-apply ng nursing job sa isang matanda. Halimbawa, wala kasing mapasukan sa public hospital or even private hospital. Tapos may nag-alok sa'yo ng nursing aid, halimbawa lang. Kasi yun na lang available. No? Desperado ka na maging nurse, magkaroon ng trabaho. So, alamin mo muna yung katotohanan. Okay ba doon ang pasweldo? Okay ba yung matandang aalagaan mo? Ano ba yung sistema, ano yung clock in, clock out mo. So, kailangan mo muna alamin ang katotohanan before you make a move. Okay? Napakaliro niyan, Scorpio, for you. Know the truth before you make a move. Okay? Magkaroon ka muna ng calculated risk bago mo tanggapin ng isang alok o bago ka sumugal sa isang bagay. Ikalkula mo muna ang magiging kilos mo. Okay? You have blame. Tama na daw ang blame game. Tama na daw ang paninisi. Tama na daw ang
Tama na daw paghahanap ng excuse para hindi gawin ang isang bagay. Ngayon, be accountable, bigyan mo ng chance yung sarili mo na gawin yung tama at tama na yung paninisi sa mga bagay-bagay. Past is past. Yung nangyari, yung maling desisyon, okay na yun. Okay? Another message, you have judgment. Ngayon, huwag mo muna husgahan ang sarili mo. Huwag mo muna husgahan din yung mga nangyayari. Be an open mind. Okay? Be an open mind and open heart na lahat ng mga bagay ay posibilidad. Huwag ka muna manghusga, okay? Another message, you have change. Accept change. Keep up with the times. Okay? Ngayon ang pagkakataon na talagang baguhin ang mga bagay-bagay. Nakita ko ito, mindset mo. Baguhin mo daw yung mindset mo sa mga bagay na kinakaharap mo. In order for you to see, para makita mo na, ay, pwede pala to. Ay, pwede pala yan. So, ngayon dapat baguhin yun. Hindi pwedeng saradong isip. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, lawakan mong isip mo, lawakan mong pangunawa mo, at alamin mo yung katotohanan para alam mo yung pinapasok mo. Okay? In the area of fortune, you have the Hanged Man. Hanged Man, sinasabi ito, wala lang delay. Okay? Wala lang delay sa ginagawa mo. Maka-push ka na, maka-move forward ka na, dire-diretso na yan. Nakita ko rin dito na malilinawan ka na. Si Hanged Man kasi Scorpio, pag bumaliktad siya dyan at nakita niya yung problema niya on a different perspective, masasabi niya na parang, okay, madali lang pala, kaya ko pala to. Okay, napangunahan lang ako ng takot, napangunahan lang ako ng inhibition and fear, kaya urong-sulong ka sa bagong blessing. Pero na-realize mo, kailangan ko pala siyang yakapin, kailangan ko palang pag-aralan. Nung pinag-aralan mo, na-realize mo, pwede pala to, kaya ko pala to, pasok pala sa akin to. So, parang nalinawan ka sa mga bagay-bagay na kaya ko pala, magagawa ko pala, okay pala yan, ganyan-ganyan. Tapos yung ibang bagay, na-realize mo, dapat palang bitawan na yan kasi mali pala yan for me, mali pala yung kinikilos ko dyan, mali pala yung inaasahan ko. Parang nagkakaroon ka ng epiphany and light bulb moment na parang, now I understand. Parang ganyan. So, more or less, wala nang delay. Kasi naintindihan mo na yung gagawin mo, clear na yung path, malinaw na yung daan, dire-diretso ka na dyan. Okay? The Hanged Man is being clarified by you have the Four of Cups. Yes, ngayon naiintindihan mo na kung ano yung mga bagay na gusto mo. Maunawaan mo na ito'y pala yung blessing for me because marami ka mga bagay na na-disappoint ka na because you tried and you tried and you tried again over and over again. Paulit-ulit kang nade-delay o paulit-ulit kang nabibigo. Ano? Kaya ngayon sobrang lungkot mo. Sobrang painful. Ano ba yan? Bakit hindi umuubra? Bakit di gumagana? Ano ba dapat ko gawin? And then boom! Meron kang naisip o meron kang ginawa na parang nagpa-realize sa'yo, ganito lang pala yung dapat paraan, ganito lang pala yung dapat kong gawin. Bigla lumabas sa'yo yung pintuan, bubukas sa'yo yung opportunity na ito pala yung gusto ko, ito pala yung daan palabas, ito pala yung susi para makuha ko yun. So, whatever you're trying to find na missing sa buhay mo, makukuha mo siya this time dahil sa kalinawan ng isip. Bigla mo na-realize ito na parang, all along, gawa ko ng gawa, mali pala yung proseso ko, ito pala yung tamang paraan. Then boom, nakuha mo yung sagot, nakuha mo yung outcome, na-decide mo noon pa. So what's missing is coming for you. Yung mga bagay na inaasa mo, nakuha mo na, at nalinawan ka na ito pala yung for me, ito pala yung path for me. So niyayakap mo na siya ng buong puso at very, very excited ka na this time, okay? Napakaganda for you. In the area of your divine messages, you have the Queen of Pentacles. Yes, ito pagkakataon na relax ka lang. Alagaan mo yung blessing. Focus, okay? Hindi pwedeng maraming distraction. Baka mamaya si kumare, si kumpare, iyayain kang mag-inom, mag-party, magbakasyon ng 2 days, 2 nights somewhere at nakaligtaan mo ng alagaan yung blessing mo at mag-focus doon. Ito yung mga times sabi ng spirits mo na give your best sa mga bagay na bagong yayakapin mo, sa new opportunity na pwede ka mag-succeed, sa mga bagong pagkakataon na wag mong susukuan. So ngayon, focus on that, alagaan, nurture it, and give your full attention, okay? Eyes on the prize, Scorpio. Eyes on the prize, okay? It's time na for you to be big. Time to make it big. Kaya kailangan undivided attention. The Queen of Pentacles being clarified by the Five of Cups. Yes. Huwag mo nang alalahanin pa yung past. Dalawang beses lumabas yung 5 mo dito. Nasaan na ba yun? Ito, 5 of Cups and 5 of Cups telling you it's time for change. Yes, here. Change. 5 is change. Kailangan mo nang baguhin yung mga bagay na hindi na umuubra dati. Yung mga maling sistema, mga maling pamamaraan, maling mindset na ina-apply mo sa ginagawa mo. Kaya hindi ka magwagi-wagi doon kasi mali yung ina-apply mo. So ngayon, forget the past system, past heartache, yung mga past mistake din, forgive yourself, okay? And also yung mga maling desisyon. Kalimutan mo na yon. Ngayon, tumutok ka sa mga bago. Tumutok ka sa mga bagong ginagawa mo. At kalimutan mo na yung past, okay? Kalimutan na ang past. And give yourself some grace. Okay? Open yourself up with something new. Okay?
patawarin mo na yung sarili mo. Yan narinig ko, patawarin mo na sarili mo sa maling desisyon, sa maling ginawa sa nakaraan. Ngayon, may bago kang pagkakataon na itama yan. So, do your best, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later. But first, bigyan mo na kita ng money cards. Money cards are here to clarify everything for you. First, you have exhausted, feel financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. Ito yun, talaga, pagod na, pero lumalaban pa. Kaya sabi ko sa iyo, it's time na rin siguro magbakasyon parandalian, to take a rest, no? Magkaroon ka ng panahon para huminto parandalian, para mapag-isip ka ng tama, para sa next laban mo, tama na yung strategy mo, okay? Another message of wisdom, insight into the nature of physical objects gives you foresight. Use your best judgment. Yes, ito yun. Kailangan talaga huwag ka muna manghusga, huwag ka muna magbigay ng conclusion na parang, uy, oo nga, tama ka. Kailangan aralin mo, hanapin mo mabuti, reserve your judgment, magkaroon ka ng wisdom, tamang pag-iisip, para tama din yung course of action mo. Huwag mo muna husgahan agad-agad. Okay? Parang, sige, pag-isipan ko muna ha, aralin ko muna, para malaman mo yung next step mo. Okay? Another message, you have wrong decision. Reckless behavior can lead to bad consequences. Think before you act. Yes, pag-isipan mo muna. Huwag ka muna mag-judge, huwag ka muna umaksyon. Like I said here, alamin mo muna yung katotohanan bago ka humakbang. Alamin mo muna yung truth bago ka magsalita, bago ka mag-yes or no, o bago ka umaksyon, o bago ka mag-decide. Okay? Another message, you have love affair. Beware, love affairs at work rarely and well. Don't lose your mind. Oh, iwas daw sa mga romance sa trabaho, romance sa kapirahan, na hindi maganda, na nakakatagpo ka doon ng pag-ibig sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. I don't know why. Yan ang payo sa iyo ng spirit guides mo, okay? Beware of kilig-kilig sa trabaho. Another message, you have bright ideas. Have an innovative new inspiration. Test new ideas and break out fast. Take action on your ideas. Yes, may bago ka talagang plano, bagong opportunity, action mo daw yan, and be brave on your ideas, okay? Baka makatulong yan sa iyo moving forward. Bigyan mo na kita ng fortune cards bago ang outcome natin. You have 3 affairs with your family. O ngayon, bigyan mo doon ng oras, pagkakataon ng time ang pamilya mo. Okay? Another message of cat, two-faced friend. Yes, pero ka daw kaibigan ngayon na plastic. No? Kaya ingatan mo yung mga sekreto mo, mga plano mo, mga sinasabi mo. Baka baliktarin ka dyan sa ibang tao. Okay? Another message, you have ring. A marriage will take place either romantic or business. Yes, meron daw union of 2 businesses. Baka business partnership ito, or union of 2 ideas sa negosyo o sa trabaho. No? Talagang pagsanib puwersa ng mga ideas at pagkakataon para magkaroon ka ng magandang outcome sa ginagawa mo. Okay? Another message, you have October. Meron po baka birthday mo to, Scorpio, sa October. So, meron daw milestone, o meron ka magaganap na maganda pagdating sa iyong kaperahan and career. Congratulations. Another message, you have vase, secret admirer. O meron ka daw secret admirer na siguro ngayon ay makapatagdag sa problema mo, sa trabaho siguro. So ngayon, ingat-ingat sa distraction. Okay? Eyes on the prize. Wag puro kilig. Another message, you have dog close up, pleasure with a close friend. O ngayon, magkaroon ka daw ng quality time with a close friend para makapag-relax-relax ka din. Okay? Ang outcome mo, Scorpio, for August, pera and career, ito yon. Pero ihanda mo muna ang iyong isang tanong, isang sagot. Okay? So, Scorpio, ang outcome mo for August, pera and career, you have, wow, Page of Pentacles. 2 pages. Talagang aaralin mo bagong bagay. This new opportunity, itong blessing na to, ay kailangan mo daw aralin, buhisiin, paglaanan ng oras at atensyon at pagkakataon, yakapin mo itong mabuti. Huwag mo sayangin yung pagkakataon, and that make this your top priority. Okay? Kaya importante talaga hindi ka ma-distract with kilig-kilig sa paligid. Okay? Eyes on the prize. Eyes on the prize, and sulitin mo yung pagkakataon. Kung binigay sa iyo yung task na to, binigay sa iyo yung pagkakataon na to, binigay sa iyo yung assignment na to, o trabaho na ito, anything, pwedeng negosyo, kailangan mong ibigay lahat ng mga kaya mo. To make sure na buhisiin ka, taas, baba, anything na pwedeng buhisiin, kung magkaroon man ng aberya, at least alam mo paano siya tatapalan, paano yung plan B, plan C, to make sure na maprolong, mapahaba mo yung buhay ng blessing na to sa buhay mo. Do your best. Itong buwan na to, nakita ko, Scorpio, magiging busy ka. Busy on learning new things, busy sa bagong pakikisama, sa bagong pag-aaral ng iba't ibang bagay. Talagang mga bagong bagay ito na kailangan ng adjustment in your part, kaya magiging busy ka talaga. Kaya, nakafocus ka dyan, make this your top priority, and huwag ka madidistract. Okay? Okay. Page of Pentacles, clarify natin. Page of Pentacles being clarified by, you have
The Seven of Swords. Yes, ngayon, sabi dito, huwag mo daw iasa sa ibang tao. Do what you can. Seryoso ito, ha? Huwag mo iasa sa iba because other people in your life are undependable, unreliable. Kailangan talaga ikaw daw nakatutok, hands-on ka dyan, make this your top priority. Huwag mong iasa sa iba. Huwag mong iasa sa iba. Work this on your own. Okay? Scorpio, that is your August pera and career. Dumakura tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Kaya close your eyes, meditate and concentrate on your question. Bigyan din kita ng iyong two cards, okay? So Spirit Guides, Holy Spirit, bigyan kay Scorpio sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card to clarify your answer this time, okay? You have, tumapon. You have 1 and you have 2. Okay, Scorpio, open your eyes, inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the Seven of Cups in reversed. You have the Justice card in reversed. You have meditation brings our answers. And you have there's something better. Okay, sabi ng Spirit Guides mo, marami ka pang options. Hindi ka pa nakapamili, hindi ka pa sure, kaya wag mo muna yakapin yung question mo. Marami pa tong ibang bagay dyan. Ngayon, you have to make up your mind kung ano talagang gusto mo. Kailangan solid sa isip, solid sa puso, solid sa damdamin. Kung yan pa talagang pinapasok mo sa question mo ay gusto mo. Ngayon, nakita ko marami pang pwedeng puntahan, marami ka pang pwedeng pamilian, so don't settle muna. Okay? Pag-isipan muna mabuti. With the Justice card in reverse, alamin mo daw muna ang katotohanan before you step in, or before you make action, or before you decide. Alamin mo muna yung katotohanan sa ginagawa mo ngayon bago mo yakapin yung question mo. Okay? Sabi ng angel mo, meditation brings answer. Kung medyo nalilito ka pa, nahihirapan ka pa to decide kung yan ba talagang gusto mo, or ito, o yan, mag-meditate ka daw. Go to church, go to the park, sa kwarto mag-isa ka lang, try to have music sa'yo lang, sa tenga mo lang, para makapag-meditate ka. At doon lalabas yung clarity na hinahangad mo para makapag-makeup ka ng isip mo kung ano ba talagang pwede sa'yo. Okay? Sabi ng angel mo, there's something better. Meron pa daw ibang bagay para sa'yo. Hindi daw yung question mo. No? Sabi ng spirits mo, that will not make you happy. Hindi daw yan para sa'yo. There's something better for you. So ngayon mag-meditate ka para mahanap mo yung tamang ruta, tamang daan for you moving forward. Because nakita ko talaga there's something better option for you. Hindi mo palang nakikita ngayon. And kailangan mo talagang hanapin yung katotohanan sa question mo para ma-realize mo kung ano yung better options pa moving forward. Okay, Scorpio, that is your answer to your question. Hopefully po naka-resonate ka. Ito rin po ang inyong August pera and career. Sa po ka naka-resonate, sa po ka naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.